now have COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco on the line. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am Gretchen, at sa lahat po ng taga-subaybay. Good morning. Attorney, I want to get your reaction to the numbers that Contradaya has just released. 55% have been found not to represent the marginalized sector. What is your reaction to that, and was this to COMELEC's knowledge? We commend naman po Contradaya for taking a proactive stance on this. But as explained by Chairman Garcia nga po, malinaw naman po kasi ang batas natin, Republic Act 7941. Malinaw po ang pronouncement ng ating kataas-taasang hukuman sa atong paglaong versus COMELEC, kung saan talagang sinasabi po ang mga nominees po ay hindi kinakailangang wallowing in poverty o sa talagang miyembro. Sapat po na sila ay advocate at mga nagpasusulong po ng interes ng naturang mga sectoral organizations at sectoral groups. Tama po yan, pero tama nga po, hindi naman kailangan nalulunod sa hirap yung ating mga representative. Pero dito kasi sa findings ng Contradaya, actually 40 ang galing sa political dynasty, 25 sa big business, 18 meron tayong police and military connection, 7 may corruption cases, meron din yung mga dubious, yung advokasya na 11 at 9 ang limited information. Isn't this troubling if the spirit of the Constitution says the party-list system should promote proportional representation in the House of Representatives? Tama po, at ang thrust naman talaga is the underrepresented and marginalized sector. Kaya nga po dun sa pagpapile ng petition for registration ay ino-open natin ang mga proseso para dun sa nagnanais pong mag-oppose ng registration. And in fact, kahit nga ngayon po na rehistrado na sila, pwede po magsampa ng kaukulang kaso ang mga groups natin, kahit sinong individual, kahit ang registered voter sa COMELEC. Pwede nga po maiakyat pa sa mas mataas na hukuman ng laban na ito. Ang sinasabi lang po namin kasi patungkol po doon, merong interes sa business, merong koneksyon sa politiko, merong political dynasty. Pag inisa-isa po natin ang batas, lalong-lalo na yung RA 7941, ipinagbabawal ba na magkaroon ng political dynasty? And in fact, wala po tayong anti-political dynasty law with the exception of the SK Reform Act. Doon lang po tayo meron. Gustuhin man po ng COMELEC na pagbawalan sila, ngunit wala kami basehan sa batas. Meron bang ipinagbabawal na maging nominado ka kung konektado ka sa business, meron kang asosasyon sa isang military or police, o kung ano pa. Lalong-lalo na po yung pending cases. Kung pending cases pa po at walang nag-attach na conviction na mayroong desisyon na final and executory at may perpetual disqualification to hold public office, wala pa rin pong basis para i-disqualify hindi lang po yung pong party list, kundi po yung pati nominado. Kaya nga po doon sa advokasya po na magkaroon ng pag-aamyenda sa Republic Act 7941, kaisa po ang COMELEC dyan dahil kung matatandaan po nga natin noong 2013, COMELEC po ang nanguna sa pagde-delist o pagde-register ng mga party list na nakita po namin na parang redundant. Meron ng representative doon sa mga legislative districts. Pero ano nga po ang naging desisyon ng Supreme Court? Atong paglaom versus COMELEC, binaligtad po ang desisyon ng COMELEC at pinabalik po sila sa register po ng party list. Actually, medyo blurred lines na po yan, dahil lahat po tayo ay maaaring magkaroon ng advokasya. Ay pwede ko sabihin na ako ay lumalaban para sa mga siklista at pwede ako mag-represent ng mga sinabi nating party list ng mga siklista, pwede na po yun. Pero paano po yung naging proseso natin ng screening dito at yung mga qualification to really ensure proportional representation? That is nga, yun nga po ang spirit nitong party list law, RA 7491. Ano po yung naging screening natin? Dahil prior to this, meron na po tayo na ginawa. 42 lang ang na-approve out of the 156 that applied. I mean, what are the qualifications that you were assessing? Opo, isa-isahin po natin. Yung muna tayo sa proportional representation. The proportional representation comes in po na meron pong 63 seats doon po sa ating total number of seats sa House of Representatives. Hindi po yung proportional representation na pumapasok doon sa kailangan sa sektor na ito o hindi. Yan pong allocation ng party list seats, yan na po yung proportional representation. Patungkol naman po doon sa advokasya, tama po kayo, kinestyon nga po ng COMELEC yan. Kaya lang malinaw po ang pronouncement ng Supreme Court. Hindi naman kailangan miyembro ka nung iyong sektor na nire-represent. Ang kailangan lang, ikaw ay advokasya. So paano pinatutunayan ng ating COMELEC ngayon kung sa pagre-register, ang grupong ito ay nagre-represent talaga
pinagsusumiti po sila ng programa, pinagsusumiti po sila ng track record. Pinakikita na yung mga pinapasok na nominado, yung mga officers ay may track record din. In fact, pinasasama namin ang lahat ng kanilang proyekto, lahat ng kanilang speeches, lahat ng kanilang programa. Yan po ay ilan lang sa pinasasapit namin. Sino ang mga membro, saan may opisina, sino-sino ang opisyal at kumakatawan sa mga grupong ito. Ilan lang po yan sa mga tinitignan na dokumento ng COMELEC. Kaya nga po nasabi namin, out of the almost 300 plus, 42 lang po ang nag-run. Pinakakonti sa history po ng halala na pinakakonti ang napagbigyan ng COMELEC ng registration. The rest of the party list po na nakisali ngayon ay dati pa po na-register yan. At kung sakali mang hindi po sila makakuha ng kanilang nomination sa 2%, ay tatanggalin po sila ng COMELEC ayon din po sa existing laws. Medyo nakakabagabag nga po, no, attorney, dahil yung mga nabanggit po dito ng kontradaya, sila po yung nangunguna sa mga survey. So bukod sa sila po ay nangunguna, maaari pang magkaroon ng more than one seat in Congress. Ano po ang maaaring gawin dito that this report has come out to challenge the party lists? To be able to verify, is there, what are the recourses? And also, yung track record na binabanggit po ninyo, gaano katagal dapat po yan at gaano kabigat ang body of work nung kanilang mga nominee? Wala po sa batas natin na nagsasabi kung gaano katagal dapat ng track record. But ang sinasabi po, meron silang program at history. In fact, ang nominees po, ang qualification lang, at least member sila ng party list group 90 days. Ganyan po kababaw na nating sabihin ang mga kwalifikasyon. Ano po ang pwedeng gawin ng mga interest groups ngayon? Ano ang pwedeng gawin ng registered voter? Una po sa lahat, samahan niyo po ang COMELEC sa pagsusulong ng ating pong pag-amyenda sa Republic Act 7941. Kapag ka po mayroong pagtawag ang ating Kongreso, ay sumali po kayo dahil ang COMELEC po napapatawag katulad ninyo at ito po yung mga bagay na naibo-voice out din po ng COMELEC. Isa pa, ano ang pwedeng gawin? Magsampa ng kaso, questiono ng registration, mag-file ng petition na i-disqualify ang isang nominee dahil sabihin na natin kung sa kanilang pananaw ay hindi kwalipikado. Sana po dito mapunta ang lahat ng aksyon at pag-aaral dahil ito po ang malaking maitutulong natin sa ating mga batas at sa ating pong hustisya sa Pilipinas. And this should be filed with? Pwede po sa COMELEC, kung meron silang nakita na paglabag, pwede rin po questionin sa korte. Nasa ating naman po mga advocates dyan kung saan po nila dadalhin. And besides po, ang sinasabi nga po namin, ultimately, sino makakakuha ng 1, 2, 3 seats, nasa taong bayan po yan. Kaya po sana itong pagsusulong din natin ng mga pagbabago at reforma, sana po tulungan kami na maiparating sa ating taong bayan na dapat sa pagdesisyon, sa pagboto sa party list, isama nila kung talagang silang mga ito ay magiging makakatulong sa ating paglikha ng mga batas sa Kongreso. All right, thank you so much for your insights on that Contradaya findings today. We have a COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco.